Malaking balita para sa lahat ng Pilipino 60 plus. Kung ikaw ay over 60 at may SSS pension, huwag mong palampasin ito. May malaking pagbabago sa paraan ng pag-withdraw ng pera sa bangko na pwedeng makaapekto sa iyo simulang ngayong taon. Sa video na ito, ibabahagi ko ang lahat ng detalye tungkol sa SSS pension payments, pension crisis, at kung paano ka makakaayos ng mabilis at ligtas. Panurin hanggang dulo para malaman kung paano mo mapoprotektahan ang iyong pera at matiyak na makukuha mo ang iyong benepisyo ng walang problema. At kung seryoso ka sa iyong pensyon at updates sa SSS, i-click ang subscribe at pindutin ang dito lang sa channel na ito. Makakakuha ka ng pinaka-latest at tumpak na impormasyon para sa mga senior citizens sa Pilipinas. Kumusta sa inyong lahat? Kung ikaw ay may edad na 60 anyos pataas, o kaya naman ay may mahal ka sa buhay na senior citizen, kailangan mong marinig ang mahalagang balitang ito. Hindi ito simpleng update lang na pwede mong baliwalain, kundi isang malaking pagbabago na direktang makakaapekto sa inyong pang-araw-araw na pakikitungo sa bangko. Umupo ka muna ng maayos, kumuha ng kape o tsa at makinig dahil ang impormasyon na ito ay maaring magbago ng paraan kung paano mo hinahawakan ang iyong pera sa mga susunod na buwan at taon. Mayroon ang nakakaramdam ng pagkagulat at pagkabalisa pagdating sa mga bagong patakaran ng Bengkol Sentral ng Pilipinas o BSP. Maraming mga kwento na nakakalat sa social media tungkol sa mga limitasyon sa pag-withdraw ng malaking halaga ng pera mula sa bangko. Ang totoo nito, noong 18 ng Setyembre 2025, nag-issue ang BSP ng Circular Number 1218 na nagsasabing mayroon ng limitasyon sa cash withdrawal sa lahat ng bangko at financial institutions sa buong Pilipinas. Ngunit bago ka matakot at magpanik, hayaan mo akong ipaliwanag ng malinaw kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ito para sa iyo at sa iyong pamilya, lalo na kung ikaw ay senior citizen na umaasa sa iyong pensyon at ipon. Ang bagong batas na ito ay nagsasaad na ang maximum na halaga ng pera na pwede mong i-withdraw ng cash sa counter ng bangko ay 500,000 piso kada banking day. Oo, tama ang iyong narinig, 500,000 piso lamang. Kung dati, pwede kang pumunta sa bangko at kunin ang 1 milyong piso o higit pa ng cash kung kailangan mo. Ngayon ay hindi na iyon ganun kadali. Ang tanong na bumabagabag sa marami, ano nga ba ang dahilan sa likod ng pagbabagong ito? Sa marami, ano nga ba ang dahilan sa likod ng pagbabagong ito? Ayon sa BSP, ang pangunahing layunin ng patakaran na ito ay labanan ang money laundering at terrorism financing. Nakita kasi ng gobyerno na ang malaking halaga ng cash transactions ay ginagamit ng mga kriminal at korap na mga tao upang ilipat ang ilegal na pera ng walang bakas. Sa madaling salita, ang patakaran na ito ay naglalayong protektahan ang ating financial system at gawing mas transparent ang lahat ng malaking transaksyon. Ngunit, para sa karaniwang mamamayan, lalo na sa mga senior citizens na sanay na sa tradisyonal na paraan ng paghawak ng pera, ang pagbabagong ito ay tila isang malaking hadlang. Isipin mo, ikaw ay miyembro ng SSS or Social Security System at nakatanggap ka ng iyong retirement pension. Maaring gusto mo lang naming i-withdraw ang iyong ipon para sa malaking gastusin tulad ng operasyon, pagbili ng lupa, o kaya naman ay pambayad sa utang ng anak mo. Kung ang halaga ay higit sa 500,000 piso, hindi mo na ito maaring makuha ng buo sa isang araw sa pamamagitan ng cash withdrawal sa counter. Paano nga ba ang solusyon dito? Huwag mag-alala dahil mayroon namang mga alternatibong paraan na ibinigay ng BSP upang makarating sa iyo ang iyong pera. Una sa lahat, mahalagang maintindihan na ang limitasyon na ito ay para lang sa cash withdrawal sa counter ng bangko. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo na maaaring ma-access ang iyong pera. Ang tinutukoy lamang ng batas ay ang physical na pagtanggap ng paper bills sa teller. Kung kailangan mo ng higit sa 500,000 piso, mayroon kang iba't ibang option. Ang pinakamahusay na solusyon ay gumamit ng manager's check. Ano ba ang manager's check? Ito ay isang uri ng tseke na direktang inilalabas ng bangko at garantisado ang pagbabayad nito. Maaari mong hilingin sa iyong bangko na mag-issue ng manager's check para sa halaga na kailangan mo at ang tseke ang ito ay pwede mong dalhin
at i-deposit sa ibang bangko o kaya naman ay ibigay direkta sa taong babayaran mo o kaya naman ay ibigay direkta sa taong babayaran mo. Ang kagandahan ng manager's check ay secure ito at hindi nawawala ang valor nito kahit saan mo dalhin. Ang isa pang option ay ang electronic fund transfer or online banking. Sa digital age na yon, karamihan ng mga bangko ay may online banking facility na. Kung ikaw ay may smartphone o computer, maaari mong i-transfer ang pera mo mula sa iyong account patungo sa ibang account nang hindi na kailangan pumunta pa sa bangko. Ang proseso ay simple lang. Mag-login ka sa iyong online banking account, piliin ang transfer funds option, ilagay ang account number ng tatanggap at i-confirm ang transaksyon. Sa loob lamang ng ilang minuto o oras, nakarating na ang pera sa destinasyon. Para sa mga senior citizens na hindi sanay sa technology, huwag matakot dahil karamihan ng mga bangko ay nag-aalok ng libreng training at customer service assistance upang turuan kayo kung paano gumamit ng online banking. Mayroon ding GCash, Maya, at iba pang electronic wallet or e-wallet na sumikat na sa Pilipinas. Ang mga platform na ito ay nag-aalok ng mabilis at convenient na paraan upang maglipat ng pera. Kung ikaw ay may GCash accounts halimbawa, maaari mong malink ang iyong bank account dito at maglipat ng pera mula sa bangko papunta sa iyong GCash wallet. Mula dito, pwede mo nang gamitin ang pera para sa iba't ibang bayarin tulad ng kuryente, tubig, grocery shopping, o kaya naman ay maglipat sa ibang tao. Ang GCash ay tumatanggap ng hanggang 300,000 piso kada transaksyon at mayroon kang monthly limit na depende sa verification level mo. Para sa mga senior citizens, ang paggamit ng e-wallet ay maaring mukhang nakakabahala sa simula. Wallet ay maaring mukhang nakakabahala sa simula. Ngunit, kapag natutunan mo na, makikita mo na mas convenient pa ito kaysa magdala ng malaking halaga ng cash. Ngayon, may tanong ka siguro. Paano kung talagang kailangan ko ng cash at wala akong iba pang paraan? Mayroon ba talagang exemption or special consideration para sa mga legitimate transactions? Ang sagot ay, oo, meron. Ang BSP Circular ay nagsasaad na pwede pa rin ang cash withdrawal na higit sa 500,000 piso kung meron kang sapat na dokumentasyon at legitimate business purpose. Halimbawa, kailangan mo ng cash para bayaran ang hospital bill ng emergency operation. Sa ganitong kaso, maaari kang magpakita sa bangko ng hospital bill, medical certificate, o iba pang supporting documents upang patunayan na ang withdrawal mo ay para sa lehitimong layunin. Ang bangko ay magsasagawa ng Enhanced Due Diligence o EDD upang suriin ang iyong request. Ang proseso na ito ay maaring tumagal ng ilang oras hanggang ilang araw depende sa komplikasyon ng kaso mo. Ang Enhanced Due Diligence ay isang mahalagang bahagi ng bagong patakaran. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bahagi ng bagong patakaran. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Sa simpleng salita, ito ay isang proseso kung saan masusing sinusuri ng bangko ang iyong identity, source of funds, at ang layunin ng iyong transaksyon. Tatanungin ka kung saan nanggaling ang pera, bakit mo kailangan ng malaking halaga ng cash, at kung paano mo plaplanuhin gamitin ang pera. Maaring hilingin din ng bangko ang iba pang mga dokumento tulad ng barangay clearance, deed of sale kung bumibili ka ng property o contractor's estimate kung meron kang construction project. Ang layunin ng EDD ay hindi pigilan ka sa pag-access ng iyong sariling pera, kundi tiyakin lamang na ang transaksyon mo ay hindi bahagi ng illegal activities tulad ng money laundering, bribery, o terrorism financing. Mula sa SSS or Government Service Insurance System o GSIS, meron ding mga special considerations na dapat mong ngalaman. Ang karamihan ng mga pensyonado ay tumatanggap ng kanilang monthly pension sa pamamagitan ng ATM card na direktang nakalink sa kanilang pension account. Ang sistema na ito ay tawag na UMID ATM card para sa SSS members. Ang kagandahan nito ay hindi mo na kailangang pumila sa bangko tuwing sweldo dahil automatic na nai-deposit ang iyong pension sa iyong account. Mula dito, maaari mong i-withdraw ang pera gamit ang ATM machine hanggang sa maximum daily limit na itinagda ng iyong bangko na karaniwang 10 hanggang 25,000 piso lamang per day. Kung ang iyong monthly pension ay mas malaki kaysa dito,
walang problema dahil pwede ka namang mag-withdraw sa loob ng ilang araw hanggang makuha mo ang buong halaga. Ngunit, meron ding mga senior citizens na hindi komportable sa paggamit ng ATM at gustong pumunta pa rin sa bangko upang makausap ang teller. Para sa kanila, ang bagong patakaran ay maaaring magdulot ng kaunting abala. Halimbawa, kung ang iyong monthly pension ay 35,000 piso at gusto mong i-withdraw lahat sa isang beses, maaari mo lang makuha ang 500,000 piso sa isang banking day. Ang natitirang 25,000 piso ay maaari mong i-withdraw sa susunod na araw o kaya naman ay mag-request ka ng manager's check o i-transfer mo na lang online sa iyong ibang account. Ang solusyon ay depende sa iyong persona na pangangailangan at kaginhawahan. Maraming senior citizens din ang may savings account na pinag-ipunan sa loob ng maraming taon. Sa loob ng maraming taon, ang ilan ay nag-ipon para sa emergency fund, medical expenses, o kaya naman ay pamanana para sa kanilang mga anak at apo. Kapag dumating ang panahon na kailangan nilang gamitin ang kanilang ipon, natural lang na gusto nilang makuha ang pera ng mabilis at walang abala. Ang bagong patakaran ay hindi naman hadlang sa pagkuha ng iyong ipon, ngunit nangangailangan lang ng kaunting pagpaplano at paghahanda. Kung alam mo nang kailangan mo ng malaking halaga sa isang specific na petsa, mag-advance planning ka. Pumunta ka sa bangko ilang araw bago ang schedule mo at mag-apply na ng manager's check o kaya naman ay mag-set up ng fund transfer. Sa ganitong paraan, handa mo na ang lahat pagdating ng araw na kailangan mo ang pera. Ang isa pang mahalagang aspeto na dapat mong isaalang-alang ay ang security ng iyong pera. Sa panahon na iyon na uso ang scamming, phishing at iba't ibang uri ng financial fraud, mas importante na bantayan ang iyong bank account at personal information. Ang BSP withdrawal limit ay hindi lang para labanan ang money laundering, kundi para rin protektahan ang mga depositors laban sa mga modus operandi. Halimbawa, may mga kaso na ang mga mandoloko ay nakakakuha ng access sa bank account ng senior citizens at nagwe-withdraw ng malaking halaga. Sa ilalim ng bagong patakaran, mas mahihirap na para sa mga scammers na makakuha ng malaking halaga ng sabay-sabay dahil limitado na ang cash withdrawal at kailangan pa ng dokumentasyon. Sa kabilang banda, meron ding mga senior citizens na nasa probinsya at malayo sa mga bangko. Para sa kanila, ang pag-access sa banking services ay mas mahirap at nakakapagod, lalo na kung kailangan nilang mag-travel ng ilang oras papunta sa pinakamalapit na branch. Ang magandang balita ay maraming rural banks at cooperative banks na ang nag-aalok na ng mobile banking services at satellite offices. Maari ka rin mag-register sa online banking kahit nasa probinsya ka at gawin ang karamihan ng iyong transactions mula sa bahay. May mga bangko rin na nag-aalok ng home service para sa senior citizens at persons with disabilities, kung saan may representative ng bangko na pupunta sa bahay mo upang asikasuhin ang iyong banking needs. Hindi mo na kailangang mag-travel at pumila sa mainit na panahon. Ang Social Security System ay nag-implement din ng Pension Reform Program na nag-aalok ng mas mataas na pensyon para sa mga retirees. Simula noong September 2025, ang mga SSS pensioners ay tumatanggap ng 10% na increase sa kanilang monthly retirement at disability pension at 5% para sa survivor's pension. Ang increase na ito ay gagawin every year hanggang September 2020. Ibig sabihin, by that time, ang iyong pension ay tataas ng halos 20% compared sa nakaraang taon. Ito ay malaking tulong, lalo na sa panahon ng tumataas na presyo ng bilihin at inflation. Ngunit, dahil mas mataas na ang iyong pensyon, mas importante rin na matutunan mo kung paano mo ito i-manage ng maayos gamit ang mga bagong banking rules. Para sa mga indigent senior citizens o iyong mga walang sapat na kita at walang ibang pensyon, may Social Pension Program ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na nag-aalok ng 1,000 piso monthly stipend. Ang programa na ito ay tumutulong sa mahigit 4 na milyong senior citizens na frail, sickly at walang regular income. Ang payout ng social pension ay karaniwang ginagawa quarterly, ibig sabihin 3,000 piso kada 3 buwan o minsan ay ina-accumulate pa ng mas matagal, kaya 6,000 piso ang natatanggap.
Dahil ang halaga na ito ay mas mababa pa sa 500,000 piso, walang problema sa pag-withdraw ng cash. Ngunit importante pa rin na malaman ng mga beneficiaries kung paano magtago ng pera ng ligtas at kung paano gumamit ng bangko o e-wallet upang protektahan ang kanilang stipend. Maraming senior citizens din ang involved sa small business o may sideline income mula sa pagupahan ng property, selling ng agricultural products, o kaya naman ay remittance mula sa pagupahan ng property, selling ng agricultural products, o kaya naman ay remittance mula sa mga anak na overseas workers. Kung ikaw ay tumatanggap ng remittance mula abroad, ang pera ay karaniwang dumadaan sa banks, remittance centers, o e-wallets. Ang proseso ay hindi apektado ng BSP withdrawal limit dahil ang remittance ay maaari mong ma-receive online o sa pamamagitan ng mga accredited remittance centers na hindi naman nag-issue ng physical cash ng more than 500,000 piso. Ang importante ay may valid ID ka at registered ka sa tamang platform upang maklaim ang iyong remittance. Ang government ay nag-aalok din ng iba't ibang benefits para sa senior citizens under the Expanded Senior Citizens Act. Ang mga benepisyong ito ay kasama ang discount sa medicines na hanggang 20%, discount sa transportation, grocery items, dining, at iba pa. Mayroon ding tax exemption para sa senior citizens na ang annual taxable income ay hindi lumalampas sa poverty threshold. Ang lahat ng mga benepisyong ito ay nakakatulong upang mabawasan ang financial burden ng mga senior citizens. Ngunit, upang ma-avail mo ang mga discount na ito, kailangan mo ng Senior Citizen ID na maaari mong kunin sa Office of the Senior Citizens Affairs na niyong barangay o municipality. Ang ID na ito ay mahalaga, kaya panatilihin mo itong ligtas at dalhin tuwing bibili ka o kakain sa labas. Ngayon, pag-usapan natin ang practical tips kung paano mo maiiwasan ang abala na dulot ng withdrawal limit. Una, gawing habit na mag-monitor ng iyong bank account regularly. Kung meron tang online banking, mag-login ka at tingnanan iyong balance at transactions at least once a week. Sa ganitong paraan, agad mo mapapansin kung may suspicious activity o unauthorized withdrawal. Kung wala kang online banking, pumunta sa bangko at mag-request ng bank statement every month. Ang statement na ito ay magpapakita ng lahat ng iyong deposits, withdrawals at balance. Pangalawa, mag-plan ahead. Kung alam mo nang may malaking gastusin ka sa darating na buwan, halimbawa graduation ng apo, kasal, or medical procedure, mag-prepare ka na ng pera in advance. Mag-withdraw ka ng paunti-unti o kaya naman ay mag-set up ng manager's check or online transfer weeks before the actual date. Pangatlo, diversify your payment methods. Huwag umasa sa cash lang. Matutunan mong gumamit ng debit card, credit card kung meron ka, e-wallet at online banking. Ang digital payments ay mas secure, convenient at mabilis. Halimbawa, kung bibili ka ng appliance o furniture, instead na magdala ng malaking cash, magbayad ka na lang gamit ang debit card o kaya naman ay direct bank transfer. Maraming stores at establishments na tumatanggap na ng cashless payments, kaya hindi na kailangan ng malaking cash. Pangapat, mag-ingat sa mga scammers at fraudsters. Huwag ibigay ang iyong bank account number, PIN, OTP, o kaya naman ay online banking password sa kahit kanino, kahit na nagsasabing galing sila sa bangko. Ang legitimate na bangko ay hindi hihiling ng ganitong information through text message, email, o phone call. Kung may tumatawag at humihingi ng personal information, pakinggan mo lang pero huwag kang magbigay. Mas mabuting pumunta ka mismo sa bangko at verify kung totoo ang sinasabi nila. Ang BSP Circular Number 1218 ay bahagi ng mas malaking programa ng gobyerno na tawag ay Digital Payments Transformation Roadmap. Ang layunin ng programa na ito ay gawing digital ang majority ng retail payments sa Pilipinas. As of 2024, umabot na sa 60% ang volume ng digital payments sa bansa. Ito ay malaking improvement compared sa nakaraang mga taon kung kailan ang karamihan ng Pilipino ay gumagamit pa rin ng cash para sa lahat ng transactions. Ang transition to digital economy ay hindi lang para sa kabataan at tech-savvy individuals. Ang mga senior citizens ay encouraged din na sumama sa digital revolution dahil mas safe, mas convenient at mas transparent ang digital transactions.
May mga programa rin ang gobyerno at private sector na nag-aalok ng financial literacy training para sa senior citizens. Ang mga training na ito ay nagtuturo kung paano gumamit ng ATM, online banking, e-wallet at iba pang digital financial services. Mayroon ding tutorials na available online sa YouTube at iba pang digital financial services. Mayroon ding tutorials na available online sa YouTube at iba pang platforms. Kung ikaw ay interesado, maaari kang mag-inquire sa iyong barangay, Senior Citizens Association, o kaya naman ay direkta sa bangko mo kung may available silang training sessions. Ang investment na ito sa learning ay worth it dahil ang digital skills ay hindi lang makakatulong sa iyo sa banking, kundi pati na rin sa communication with your family, access sa government services, at entertainment. Ang mga anak at apo ng senior citizens ay may importante ring papel sa transition na ito. Kung ikaw ay may magulang o lolo at lola na senior citizen na, tulungan mo silang maunawaan at manavigate ang mga bagong banking rules. Mag-patience at explain ng malinaw kung ano ang ibig sabihin ng withdrawal limit, ano ang alternatives, at paano gumamit ng online banking o e-wallet. Maaari mo rin i-set up para sa kanila ang online banking account, i-teach kung paano mag-login, at i-monitor ang kanilang transactions kasama nila. Ang family support ay crucial dahil maraming senior citizens ang nangangamba at nag-aalangan sa pagbabago. Kapag alam nilang may tumutulong sa kanila, mas komportable silang subukan ang mga bagong methods. Sa mundo ng pera at finance, ang transparency at accountability ay napakahalaga. Ang BSP withdrawal limit ay isang hakbang tumos sa mas malinis na financial system. Sa pamamagitan ng pagbawas ng malaking cash transactions, mas nahihirapan ang mga corrupt officials, drug lords, at iba pang kriminal na maglipat ng kanilang dirty money. Ang traceability ng digital transactions ay nangangahulugan na may audit trail at kung may problema, mas madaling matrace kung saan nanggaling at saan napunta ang pera. Ito ay proteksyon hindi lang para sa gobyerno, kundi para sa lahat ng mamamayan, lalo na sa mahihina at vulnerable tulad ng senior citizens. May mga nag-aalala na ang withdrawal limit ay maaring maging burden sa mga legitimate businesses at individuals na kailangan talaga ng malaking cash para sa kanilang operations. Halimbawa, may mga construction companies na nagbabayad ng wages sa kanilang workers gamit ang cash. O may mga traders na bumibili ng agricultural products sa probinsya kung saan ang farmers ay tumatanggap lang ng cash. Para sa mga ganitong kaso, ang solusyon ay mag-shift sa digital payroll systems, mag-open ng e-wallet accounts para sa lahat ng employees at mag-utilize ng bank transfers. Meron ng maraming fintech companies sa Pilipinas na nag-aalok ng payroll solutions na automated at digital. Ang initial setup ay maaaring may kaunting effort, pero in the long run, mas efficient at mas secure ito. Ang Union Bank of the Philippines at iba pang financial experts ay nag-warn na ang policy na ito ay maaring mag-cause ng unintended consequences kung hindi properly implemented. Kung ang mga cash-dependent sectors ay hindi agad makapag-adapt sa digital payments, maaring lumipat ang ilang transactions sa informal channels or underground economy na mas mahirap i-regulate at mas prone sa fraud. Kaya naman, ang BSP at iba pang government agencies ay nagsasagawa ng massive education campaign at capacity building programs upang matulungan ang lahat ng sectors na mag-transition smoothly. Ang pag-success ng policy na ito ay nakadepende sa cooperation ng lahat, government, private sector, civil society, at ang bawat isa sa atin. Para sa mga senior citizens na may health issues o may disability na nahihirapan pumunta sa bangko, may special provisions din. Ang ilang bangko ay nag-aalok ng Authorized Representative Scheme kung saan maaari mong i-authorize ang isang trusted family member or friend na mag-transact sa bangko in your behalf. Ang proseso ay nangangailangan physically present para sa withdrawal o iba pang transactions. Ngunit, maginag din at siguraduhin na ang iyong authorized representative ay tunay na trustworthy at hindi ka lolokohin. Ang PhilHealth o Philippine Health Insurance Corporation ay isa ring government agency na nag-aalok ng benefits para sa senior citizens. Kung ikaw ay registered sa PhilHealth, covered ka ng health insurance na tumutulong sa pagbabayad ng hospital bills, medical procedures at medicines.
Ang contribution mo sa PhilHealth ay maaari mong bayaran online gamit ang e-payment platforms, kaya hindi mo na kailangan pumila sa PhilHealth office. Kung retiree ka na at wala ng trabaho, meron ding lifetime membership option na nangangailangan ng one-time payment. Ang pagiging updated sa PhilHealth ay importante, lalo na sa panahon ng emergency kung kailan kailangan mo ng immediate medical attention.